Kaisa na tayong mga Pilipino. O ito, may sinasabi po mga kababayan. May isa din po may banat din dito. Si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Yung number 1 senator po, napakagaling po sa kumain. Napakagaling po, kumain. Napakagaling po, mamasyal. Oh. Napakagaling po, bitbitin yung karton ni Digong. No? May nangyari na ba, Robin Padilla? Kabibit-bit mo ng hinayupak na karton na yan? Wala pa din. Yung tatay ninyo nakakulong pa din. 'Di ba? At mukhang malabo naman talagang makalabas. Kahit sino pa ang tumulong diyan, kahit Amy Marcos pa, napakalabo, boss. Dito may sinasabi si Robin Padilla. No, sabi niya dito, hindi tayo magkakaisa hanggang nakakulong si Digong. Anak ng tinapayan. Napansin niyo ho, mas tahimik ang Pilipinas kahit papaano nung nakakulong si Digong. Dati kung ano-ano dati tayo ng entablado dito, tayo ng entablado doon, tayo ng entablado doon. Kahit ayaw na nung mga mayor, hindi na sila tinatanggap. Guguluhin nila yung komunidad nung lugar na yun. Aawayin nila yung komunidad nung lugar na yun. Diba parang mas magulo nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Dati, kung ngayon mga kababayan, hindi ka matatakot sa pulis dahil nga ang pulis may respeto sa karapatang pantao. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, matatakot ka sa pulis. Bakit? Baka tukhangin ako nito Baka itong mga kasalubong kong pulis walang pera No? Bigla na lang akong damputin tapos sabihin adik ako para makakuha ng reward. Yung sinabi ni Bongo. 'Di ba? Mas magulo, wala nang tayuan ng entablado, wala nang mautog-utog, wala nang magsisinungaling sa entablado, wala nang mangungupal na sasabihin, prayer rally to, nakaganon si Duterte, nakaganon nakadasal. Prayer rally, nagdadasal. Saan magdadasal yan? Doon sa minumura niyang Panginoon. Di ba? Yung Pope, minura din. Tapos pag nag-umpisa, yung kanilang mautog, puro murahan puro kasinungalingan Sabi, Binoy, ng ilang porsyento ba yun? 65%, kung di ako nagkakamali. O 80%. Sabi ng mga Pilipino, mas gusto na litisin si dating Pangulong Duterte diyan mismo sa ICC. No? Diyan mismo sa ICC. Pakinggan muna natin si Binoy. Ang dami ko na sinabi dito. Maghanda tayo. Nagawa natin sa 2025 na ipakita natin ang might, ang lakas ng Duterte. Sira ata tuktok dito Malakas daw sila. Naipakita daw po nila noong 2025 yung lakas ng Duterte. 10, 10, 10. 3 panalo, 7 talo. Puta. Ano yung lakas na yon? Bobo na lang ata ang nag-iisip po mga kababayan. Pag ganun ang iisip mo, 10 na kandidato, 3 talo, 3 panalo, 7 talo, anak ng putek na yan. Tapos sasabihin mo, malakas tayo. Bakit? 3 panalo sa atin. Anong nangyari sa 7? Laglag. Ang kati mo sa ulo. No? Ano naging malakas doon? Malakas tayo, malakas tayo. Bakit? Kasi number 1 si Bongo. Oo nga Baka yun yung pinaglalaban nila. Number 1 si Bongo. Ilan ang boto ni Bongo? 26 million. Ilan yung sinasabi nilang DDS? 32 million. No? Merong mga nagsasabi, administrasyon. Administrasyon kami, Mark. Pero binoto namin si Bongo. Kasi nga,
Kahit papaano, natutulungan kami nung malasakit niya. Ilan ang boto ni Bato? 19 million o 20 million? Di ba? Yang dalawa na yan, si Bato at si Bungo. Lahat yan, na lahat ng DDS, wala ni isang DDS ang hindi boboto diyan sa dalawa na yan. Pero nasaan yung 32 million? Bakit kung titingnan mo, 20 milyones lang? Nasaan na napunta yung 12 milyones? Alaws na. Alaws na. Ibig sabihin, natapyasan kayo ng 12 milyones. Ganun kasimple. Dahil uulitin ko ho, naniniwala ako, lahat ng DDS, boboto si Bato at si Bungo. Pagpalagay mo na 26 milyones yung kay Bungo, sabihin mo ng 6 na milyon yung galing sa suporta, sa sumusuporta sa gobyerno. 20 milyones na lang kayo. No, kaya yung pagiging number 1 ni Bungo ay napakadaling napakadaling ipaliwanag. Solid na DDS 'yun. Solid na DDS. No? Pero nakita nyo yung pagbulusok, pagbaba nung bilang ninyo. From 32 million nakasama kami, 20 milyones na lang. Tapos napakita natin ang lakas ng Duterte sa mamamayang Pilipino. 3 panalo, 7 talo. Gunggong lang ho ang nag-iisip na malakas yan. Kaya pagdating po ng 2028, ang hangad natin, magkaisa na tayong mga Pilipino. Wala. Hindi kami makikisali dyan sa pagkakaisa ninyo. Katarantaduhan yung pagkakaisa ninyo. Ano po? Kalokohan yung pagkakaisa. Pagka nakiisa kami sa inyo, mas palalakasin natin. Yung China, ito nga po ang ayos-ayos ng ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas sa pagdepensa para sakupin ang ating ang ating bayan. Hindi kami makikisali diyan. Doon kami sa tamang daan. No, kayo-kayo na lang diyan. Pong mangyayari pag hiwa-hiwalay tayo. Pero bago dumating yun, meron tayong isang misyon. May mission pa. Putik, baka mission natin diyan pakawalan si Kibuloy, ha? hindi kami sasama lalo diyan. Baka yung mission, pakawalan si Kibuloy. Bahala kayo diyan, kayo-kayo na lang diyan. Hindi, pakinggan natin si Binoy. Ano yung mission na yun? Ano? Bring him home! Yun na naman! Kayo kaya, 20 million na mga DDS. Punta na kaya kayo doon sa Hague. No, punta na kayo doon sa labas ng ICC.